July 2, 2026, Huwebes. Kalagitnaan na ng taon, pero ang maiinit na mga pangyayari sa bansa tila magsisimula pa lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Rally ng INC isinagawa sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Higit kumulang 37 tonelada ng basura nahakot sa EDSA kasunod ng 2 araw na rally ng INC. Ilang sasakyan, perwisyo pa rin sa mga motorista. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ikinalugot ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country. High school sa Quezon City, ginambalan ng isang security threat na kalaunay kinumpirmang false alarm ng mga pulis. At pag-asa, binabantayan ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng magpalakas sa bagat. Nagtungo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga relihista mula sa Iglesia ni Cristo para sa ikatlong araw ng kanilang malawakang kilos protesta. Ito'y matapos bawiin ng Quezon City LGU ang permit para ipagpatuloy ang rally sa EDSA ngayong Huwebes. At live mula sa Maynila, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, kumusta dyan? Yes, Ninya, dito nga sa Maynila, partikular dito sa Liwasang Bonifacio, itinuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo itong kanilang mga programa at protesta umano laban sa korupsyon. Ito nga ay hindi sila pinagbigyan nitong QC-LGU doon sa una nilang 2 araw na pagprotesta doon sa area ng Liwasang Pambansa, area nung EDSA White Plains kung saan hindi sila pinagbigyan. Kaya dito nila ituloy sa Maynila ang kanilang programa. Pagsikat pa lang ng araw, kalat na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pa nilang kasama sa paligid na Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kanya-kanyang latag na mapepwestuhan ng mga tao para sa pagpapatuloy ng kanilang programa. At yun nga po. Matapos kasi ang 2 araw na pagprotesta sa People Power Monument sa kahabaan ng EDSA White Plains, nagtungo naman sila sa Maynila. Dahang-dahang kumapal ang mga tao sa lugar at pasado 3:00 nang sumampa ang bilang nila ng 8,000. Gaya ng inaasahan, malaki ang naging epekto sa trapiko ng pagtitipon. Bagaman iniiwasan ng mga otoridad na umapaw ang tao sa kalsada, ramdam pa rin ang usad pagong na andar ng mga sasakyan sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Ang Manila LGU, maaga na rin nag-anunsyo ng mga saradong kalsada dahil sa inaasahang bugso ng tao. Kabilang sa baradong daan ay ang bahagi ng Ayala Bridge pati na ang kalsadang patungo sa Malacanang. Naka-alerto na rin ang mga tauhan ng Manila Police District pati na ang kabuuan ng PNP upang matiyak ang kaayusan sa pagtitipon. Substantial number of personnel ang nakadeploy kasi activated naman ngayon yung ating Task Force Manila Shield. So Malacanang at saka dito, sufficiente yung bilang, yung suporta ng National Headquarters at ng Regional Headquarters pagdating sa dami ng pulis na magagamit dito. Hindi naman papayagan ng mga otoridad na masakop at matapala ng mga tao ang mga national road sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Dapat makontrol umano nila para hindi mabarahan ang daanan ng mga sasakyan. Pag lumagpas, mag-extend kami siguro heading to Luneta. Bawal papalamit sa seat of power. Papalayo kung mag-extend. Mag-extend. At saka may mga pa namang 3 freedom parks available sa kanila. Pwede namin i-suggest sa mga organize. Wala pa ring impormasyon kung magtutuloy-tuloy ang gagawing protesta, lalo pat walang permit ang mga freedom parks sa Maynila. Pero may komunikasyon naman umano ang Manila LGU sa organizer ng pagtitipon. Kaninang tanghali, namataan ulit na sumali sa pagtitipon si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Muli niyang ipinanawagan sa gobyerno ang patas na pag-iimbestiga sa mga korap at pagbubukas muli ng pagdinig sa flood control scandal. Ninya, sa huling tala ng Manila City DRRMO ay almost 10,000 na nga daw
itong mga tao dito sa Liwasang Bonifacio. At konting traffic update lang niya, itong nasa likuran natin ngayon, ito yung ilalim o yung dulo ng Quezon Bridge. So ito yung mga papuntang Manila City Hall, papuntang Pasay, papuntang Luneta Park. So ito yung area na yan. Kung makikita ninyo, medyo mabigat yung traffic dahil yung pinakagilid niyan, yung nanditong part, ay nandyan nakapwesto yung Liwasang Bonifacio at marami nang ang tao na nandoon sa area na yon. Kaya masikip na ito. Itong area na yan hanggang doon sa may simbahan ng Quiapo ay ganyan kasikip yung daloy ng trapiko. At kanina nga nung inikot natin yung area ay medyo almost 30 minutes bago tayo nakatawid dito sa area na ito para makapunta doon sa area ng Liwasang Bonifacio. Ninya. Oo, kaya lumipat nga dyan ang katakot-takot naman na traffic ngayon, JM? Kaya iwasan muna ng ating mga kababayan kung hindi naman talaga kailangang dumaan dyan. Pero sa ngayon, ano ang sabi ng mga nagrarally dyan na JM? Hanggang anong oras daw sila? At itutuloy ba to hanggang bukas? Ninya, sa pagkakaintindi ko sa tanong mo, actually wala pang alam ang LGU, especially particularly or rather itong Manila Police District, kasi natanong natin kanina kung ito ba ay posibleng umabot pa sa mga susunod na araw. Ang sabi ng Manila Police District ay wala pa silang impormasyon kung sakali bang magtutuloy-tuloy itong programa dito sa lugar ng Liwasang Bonifacio. Tandaan natin niya, itong Liwasang Bonifacio ay Freedom Park. So ibig sabihin walang permit na kailangang isubmit ang Iglesia ni Cristo para ituloy-tuloy yung kanilang programa. Pero isa nga sa tiniyak ng MPD dyan ay may communication naman itong LGU pati yung organizer ng Iglesia ni Cristo para sa isinasagawang programa dito. Ninya. Anong sabi ng mga nagrarally o nag-Iglesia ni Cristo? Baka may nakausap ka dyan? Hanggang kailan raw sila dyan? At bakit hanggang ngayon nandyan pa rin sila? Ninya, based dun sa pag-ikot-ikot natin sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang sabi nila ay hanggat kaya nila ay magtutuloy-tuloy sila dito sa kanilang programa. Katunayan, ipapakita ko lang din, dito sa gilid na area na ito, dito sa area na yan, meron na silang sineset up na panibagong LED screen, pati na rin yung tawag dito speaker para marinig dito sa area na ito. Kasi kanina walang naririnig na area dito o yung kung anumang programa na ginagawa nila doon sa kaloob-looban ng Liwasang Bonifacio. Pero ang napansin nga natin bandang hapon, kaninang umaga kasi kaunti pa nasa 1,000, 2,000 lang yung bilang ng Manila DRRMO. Pero ngayon dito sa area nakikita natin tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga tao. At ito pa nga yung panawagan ng mga speakers sila kanina. Pumunta kayo dito sa Liwasang Bonifacio. So ganyan yung panawagan nila. Kaya hindi pa tiyak kung hanggang kailan itong programa na gagawin nila. Ninya. Alright, maraming salamat, JM Pineda. Samantalang ipinatatawag na ng Land Transportation Office ang 27 may-ari at driver ng bus na humambalang sa EDSA sa gitna ng kilos protestang idinaos ng Iglesia ni Cristo. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Ganito ang eksena ng bus na ito sa EDSA White Plains nitong Martes, Hunyo 30. Nakahambalang at nasa bus carousel lane na ang uso nito. Kaya ang resulta, hindi makadalo yung mga sasakyan na nagresulta sa napakabigat na trapiko. Perwisyo ang inabot sa mga commuter at motorista. Kinumpirma ng Land Transportation Office sa PRTV News na naglabas na sila ng show cause order laban sa 27 bus at mga sasakyan na humarang sa EDSA. Wala pang ibinibigay na iba pang detalye ang ahensya sa ngayon. Sa panayam naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III nitong Martes, unang araw ng rally ng INC, agad nilang ipinato at binigyan ng tiket ang mga sasakyan sa EDSA na nagdulot ng mahabang trapiko. Hanggang West Avenue, hanggang Timog, dyan sa may TV station dyan, lampas ng Kamuning. Pagkatapos, mga northbound naman, abot hanggang EDSA Orense, lampas ng Guadalupe yung traffic. Kahapon, alas 8 ng umaga, naiusog na ang bus na nagbigay daan para sa 3 linya ng kalsada sa EDSA. Lumipat ang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para doon ipagpatuloy ang kanilang rally. Samantala,
Ibinahagi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na umabot sa mahigit 36.5 na toneladang basura ang naihakot nila mula sa idinaos na 2 araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa MMDA, patuloy ang mga operasyon ng Metro Parkways Clearing Group sa isinagawang rally sa kahabaan ng EDSA upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kaligtasan sa lugar. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ng ahensya ang pag-aayos ng mga concrete barriers, paglilinis ng mga naiwang debris at agarang paghakot ng basura. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Dismayado si dating Senate President Franklin Drilon matapos mabigla ang Philippine National Police sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Tanong niya, bakit tila hindi nagamit ang bilyong-bilyong pisong intelligence fund ng gobyerno? Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Sa ilalim ng National Expenditure Program ngayong 2026, nasa 11.8 billion pesos ang nakalaan sa Intelligence Fund. Ang tanong ni former Justice Secretary at former Senate President Franklin Drilon, bakit tila hindi ito nagamit sa biglaang protesta ng Iglesia ni Cristo noong Martes, kahit kasi ang PNP hindi inaasahan ang pagdagsa ng libu-libong miyembro ng INC. Bakit po hindi nalaman? Nagkaroon ng mobilization. Mahigit sa 200,000, ilang dosena, ilang daang buses ang sinakyan. Pupunta sa EDSA, hindi mo nalaman yan. Alam mo na may rally, pero hindi mo alam July 1. Hindi alam mo tawag dyan. Hindi ba failure of intelligence yan? Hinikayat niya rin ang Senado na magsagawa ng executive session para masiyasat kung saan ginastos ang budget sa Intelligence Fund. Pero naniniwala siyang may pananagutan pa rin ang INC. Kung may reklamo anya sila sa interpretasyon ng ombudsman sa pananagutan ni Senador Rodante Marcoleta, idaan ito sa legal. Kung hindi po ninyo nagustuhan ang opinion ng ombudsman, nagdadala po kayo ng 100,000 sa EDSA at ang ordinaryong manggagawa naghahanap buhay lamang para pakain sa kanyang pamilya, hindi po ako nakapasok sa kanyang trabaho. Wala pong sweldo dahilan sa naharang ang EDSA. Sa akin po, hindi tama yan. Dapat din anyang imbestigahan ang mga bus na sinadyang harangin ng EDSA. I challenge the LTO, patawag niyo po sa mga operator na ito. Tanungin, suspindihin ang kanilang mga prangkisa para matatakot na umulit. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Okay. Ayun, so ano nga, partner, no, yung sa May rally na point yan. siya, former Oo. Senate President, Oo. Senator Franklin Drilon. Oo, ayun naman talaga yung, kumbaga, minsan nahiya kang tanungin dun sa mga kinauukulan, pero yun talaga, ang Oo nga tanong eh. lahat, Ba't hindi nyo nalaman? Paano nakalusot? Tsaka, hindi naman, sabihin secret nga eh. Pero di ba, the fact na na-mobilize mo yung ganun karaming Hindi mo bus, nakita. Hindi mo nakita. Oo. Di Or ba? baka Parang, meron ba nagpadaan, merong nag-open ng pathway or ng door para mapadali ito para sa kanila. Kasi bus na, bus yun eh. Bus. Hindi, tsaka Diba? partner, hindi siya basta-basta yung sinasabing gusto lang magpahayag na sa loobin eh. The fact na hinaharang mo yung buong kalsada, nagdi-disrupt ka eh. Yes. Di At ba? saka, Hindi siya, hindi ko maano yun. I mean, sabi sino ko dapat managot dyan? Sino diba? nga yung dapat managot? Mukhang pinakawalan naman lahat. Parang lahat ay pinauwi na. Pero dahil lumipat naman sila sa liwasan yan, hindi naman sila masyado makakaabala doon. Di ba? Hindi katulad ng EDSA na main thoroughfare talaga. Iba yung EDSA talaga. Marami ang Na hindi perwisyo. nakapasok sa eskwela, hindi nakapasok sa trabaho. At na maraming nawalan ng naabala. kita. Oo, sa isang araw. Kahit isang araw pa yan. Anong papakain nila? Paano kung isang kayod, isang Tama yung tuka? sinabi ni former Diba? former Senate President. Sa araw na yon, di ba? Anyway, dito muna tayo, no? Bullying sa paaralan sa Zamboanga City, nauwi sa pananaksak. 3 estudyante sugatan. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
At kaugnay pa rin ang rally ng Iglesia ni Cristo, makakausap natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang hapon po, Major Asilo, at welcome po sa Arangkada Balita. Yes po, magandang hapon po. Yes, Major Asilo, kamusta ho yung assessment natin dyan sa ginagawang rally sa Liwasang Bonifacio po? Sa ngayon po, nananatiling payapa, maayos at kontrolado naman po ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio. Patuloy po yung ating ginagawang monitoring at security deployment at wala po tayong namomonitor na anumang insidenteng nangangailangan ng pagtaas ng police response. Ilan ho yung nakadeploy natin dyan sa lugar na yan? Kasi sinasabi nga, inaasahan na mamaya ay mas dadami pa yung tao. Sa ngayon po, meron po tayong police personnel na nakadeploy na nasa 234 at ito po ay meron naman po tayong mga iba pang mga augmented forces na tumutulong po sa atin para po i-ensure na magiging mapayapa at maayos po yung ating sitwasyon dyan sa Liwasang Bonifacio. At sa mga oras na ito, ano ho yung crowd estimate po natin dyan sa Liwasang Bonifacio? Yung trend po ba ay pataas? Yes po, pataas po. As of 5 p.m. po, meron po tayong 3,800 na crowd estimate or yung mga nagkakatipon po dyan sa Liwasang Bonifacio. Ma'am, curious lang ako, dun sa mga nasaktan na police, may mga nakasuhan po ba dun sa EDSA? Di ba nagkaroon ng insidente na may nasuntok na police, may naipit ng sakyan? Kamusta po yung mga cases po na iyon? Sa kahapon po ay nirelease na po yung ating apat na aresto bilang dahil po ginagawan hinahanapan pa po kumbaga ng mas maraming ebidensya, nangangalapan ng mas maraming ebidensya ang QCPD para po ensure na airtight po yung magiging ifa-file na kaso po dito sa ating mga inarestong suspect. And Major Asilo, kunang-kuna rin kayo, total nandyan na kayo, kunang-kuna rin yung pagkakataon na kuna kayo ng reaksyon sa sinabi po ni former Senate President Franklin Drilon na nagkaroon ng parang failure ng intelligence. Kasi nga hindi natin na-anticipate na magkakaroon ng ganong kalaking rally na isasagawa sa EDSA. Ano po ang reaction po ng NCRPO dyan? Hindi naman po nagkaroon ng failure of intelligence. Meron naman po tayo naging paghahanda. Yun nga naman po yung eksaktong date kung kailan po magaganap itong pagtitipo na ito, yun po ang hindi na pinpoint ng pamunuan. Pero po nakaredy naman po ang NCRPO kung kaya po as early as 3 a.m. ay nakapag-deploy po tayo ng tao doon sa EDSA. Bago pa man po lumaki yung bilang ng mga participants po dun sa programa sa EDSA. Ma'am, ganito, kumbaga hindi naman to kasing katulad ng major thoroughfare, tulad ng EDSA, pero importante pa rin yung kali na yan sa harap ng Liwasang Bonifacio. Hanggang saan lang pwede yung mga relista? Hindi sila pwedeng humarang sa kalsada? Hindi po sila pwedeng humarang sa kalsada, pero po tayo mga areas na dinesignate lamang para po dito sa ating mga magtitipon para dito sa kanilang mga programa. Meron po tayong mga pulis na nag-a-assist para i-ensure na hindi po sila lalampas doon sa ating mga kalsada at makakasabgangal sa ating mga commuters at sa ating mga motorista. Ma'am, may info na po ba tayo kung hanggang kailan po sila dyan? Kasi sinasabi nga, Freedom Park yan, so hindi kailangan ng permit. At marami nag-speculate na baka hanggang abutin na ito ng Lunes kung saan simula na ng impeachment trial. May info na po ba kayo kung gaano katagal daw itong rally na ito? Sa ngayon po, wala pa po tayong confirmation kung hanggang kailan po yung kanilang gaganapin na programa. Kami po ay nakamonitor lamang sa ang mga susunod na kaganapan. But since, gaya nga po ng sabi niyo, Freedom Park ito, pwede po silang magstay hanggang, kumbaga hanggang kailan gusto nila. Pero syempre po, meron pa rin po tayo mga ipapatupad, kagaya po ng curfew, na dapat po ay sundin pa rin po nila kung sila po ay mananatili dyan sa area ng Liwasang Bonifacio. Ma'am, pwede nyo ano about sa curfew na yan? Ano yung nakapaloob po dyan? I mean, bawal yung mga kumbaga yung mga minor de edad na sumali sa rally ng hating gabi? Naabutan ng curfew hours? Tama po, ang curfew naman po natin ay para sa mga minors natin. So yun pong mga minors na posibleng pakalat-kalat pa po or nandyan pa po sa area na
maaari po silang masita, pero may mga pagkakataon po syempre na yung mga minors na yan ay kasama yung kanilang mga guardian or yung kanilang mga parents, ay iba na rin po ang magiging magiging approach po natin dyan. And ma'am, although I don't know kung pwede kayo mag-comment, no, pero kumbaga alam ko kasama sa operational procedures nyo, kung na meron din ba kayong kinalat ng mga non-uniform personnel, kumbaga syempre kailangan makita nyo kung yung seguridad dun sa loob, baka napasok din itong grupo na ito at nais guluhin yung ginagawang kilos protesta dyan. Yes po, tuwing deployment naman po natin ay meron po tayong ipinapakalat na mga civilian personnel po natin or yung mga hindi uniformado natin mga nangangalap ng impormasyon para po magkaroon pa tayo ng dagdag na kaalaman or impormasyon po sa nagaganap ng mga pagtitipon. Huling tanong na lang po, Major. Although hindi ito sa EDSA, nasa Manila to, ang problema nga ay malapit naman ito dyan sa Malacanang. So paano ho yung contingency plan natin? Alam natin nung nakaraang araw ay nagkaroon tayo ng blockade dyan sa area ng Malacanang. Ngayon, paano ho ang gagawin natin? Kung sakali, magpasya sila na mula Liwasang Bonifacio ay lumipat sa Malacanang. Paano natin i-contain po? Sa ngayon po, hindi lamang naman po yung ating nakadeploy dyan sa area ng Liwasang Bonifacio. Meron po tayong nakakalat na mga police personnel doon po sa ating mga identified rally sites. Kasama na po dyan yung ating, kasama na yung posibleng pumunta ng Menjola. Meron po tayong deployed personnel dyan. At syempre nandyan po yung ating mga physical barriers na inilatag po in case magkaroon po ng bigla ang pagpunta ng mga ralista or ng mga protesters. So, meron po tayo nakalatag na proactive security measures para ensure na hindi po tayo mabibigla. Okay, nako, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Arangkada Balita. Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. Magandang hapon po ulit at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Sugatan ng 3 grade 11 students sa Zamboanga City matapos mauwi sa pananaksak ang umano'y pambubuli ng mga estudyante. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva. Sugatan ang 3 mag-aaral matapos saksakin ng isang 17-year-old na grade 11 student ang 2 nitong kaklase dahil umano sa bullying sa loob ng Cabalway National High School, Miyerkules, July 1. Sa investigasyon, bandang alas 8:30 ng umaga, nagmagkaroon ng komprontasyon at saksakin ng kinilalang si Aga ang 2 niyang kaklase na si Arf at GM. Para namin yung yung subject for sa insidente, na-confide siya sa hearing niya na kasi nagbubuli talaga sa kanya. Tapos, binabantaan. So, prior yung insidente, parang inaabangan niya siya dito sa labas. So, ang advice naman ng uncle, i-report na rin siya sa guidance o sa teacher niya para pwede na ayusin ang problema nila. Nagtamo si RF ng saksak sa tiyan habang sugat sa likod, batok at kanang braso ang natamo ni alias GM. Ginamot din ang suspect matapos magtamo ng sugat sa kaguluhan. Kinumpirma ng pulisya na stable na ang kondisyon ng 3 mag-aaral. Na-recover ng mga otoridad ang isang maliit na kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa insidente. Samantala, mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa Cabalway National High School. Nag-deploy ang Barangay Cabalway ng mga tanod para sa bag inspection ng mga mag-aaral bago pumasok sa paaralan. Kasi ma'am, doon sa kabila sila dumadaan sa malaking gate. So for this morning, nandito na siya sa likod ng barangay hall para pwede talaga tutukan sila lahat ng pumapasok. Sa ngayon, nakauwi na ang 2 biktima sa kanilang pamilya at ang suspect ay nasa kustodiya na ng DSWD. Mula dito sa Zamboanga City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Inilibing na ang huling biktima ng mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naniniwala naman ang mga magulang ng biktima na hindi sapat na sa bahay Pag-asa lang manatili ang isa sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu.
Dinala na sa kaniyang huling hantungan ang 14 na taong gulang na dalagitang si Joyancy Separa, isa si Separa sa mga pinaslang sa San Jose National High School mass shooting noong Enero 22 ng umaga. Ayon sa kaniyang ina, ipagpapatuloy nila ang panawagan sa pagkamit ng katarungan. Hindi pa rin kasi nila matanggap ang naging hatol sa 14 na taong gulang na sospek na nasa Rehabilitation Center lang ng DSWD alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kung diri ka pa ready, diri ka good ready, amigo. Hindi mo na kamatayon, diri ka good andam. Pero mag-aampo kami, anak. Patayon na lahat si Maraming so much, Yancy. Inalala naman ng ama nito ang pangyayari ng umagang iyon. Hindi raw niya inaasahan na isa sa magiging biktima ang kanyang anak. Gayunpaman, dahil kinutuban siya sa posibleng nangyari, ay minarapat nitong puntahan ng anak sa paaralan at doon na nakumpirma ang sinapit nito. Hindi ko nila muli. Sorry. Nagidalamhati naman ang mga kamag-aral, kaibigan at pamilya ni Joyancy. Sigaw nila ngayon ay hustisya at mapanagot pati ang magulang ng mga sospek. Si Separa ang kumuha ng viral video ng kaniyang kamag-aral na si Chris Lawrence Fabian na sinubukang ilak ang pinto ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga sospek. Kahapon, inilibing din ang isa sa mga biktima na si Nicole Dazo. Sa ospital na pumanaw si Dazo matapos magtamo ng tama ng baril sa katawan, habang noong June 30 naman inilibing si Fabian. Ako si Don Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Palalakasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagmamonitor sa iba't ibang social media platforms kasunod ng rally na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa CICC, nakita ng kanilang Threat Monitoring Center ang pagdami ng negatibong public sentiment sa social media, partikular sa matinding traffic na dala ng kilos protesta. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang kanilang round-the-clock online surveillance para sa agarang paglutas ng anumang fake news. Hinimok din ng CICC ang publiko na i-report ang anumang pinaghihinalaang disinformation na may kaugnayan sa protesta sa pamamagitan ng hotline 1326 nito. Ginambala ng isang security threat ang Bagong Silangan National High School sa Quezon City kanina. Nauna nang kumalat online ang balitang may nangyari umanong gulo sa loob ng paaralan, dahilan para sunduin ng ilang magulang ang kanilang mga anak. Pero ayon sa Quezon City Police District Station 13, false alarm ito. Kinumpirma naman ni Barangay Bagong Silangan Chairman Wilfredo Willie Cara na fake news ang mga napaulat na banta ng saksakan o barilan sa paaralan. Iniimbestigahan na ngayon ng pulis at mga opisyal ng eskwelahan ang insidente. Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang posibleng legal framework para matugunan ang lumalalang banta ng tinatawag na nihilistic violent extremism. Kasunod ng mga insidente ng karahasan iniugnay sa online radicalization ng ilang kabataan. Gayunman, tiniyak ng DOJ na hindi basta-basta ituturing na terorista ang mga menor de edad. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Mula sa Tacloban school shooting hanggang sa iba pang kaso ng karahasang iniuugnay sa online radicalization ng kabataan, kinikilala ngayon ng Department of Justice ang lumalaking banta ng nihilistic violent extremism o NVE. Ayon sa DOJ, wala pang partikular na batas sa Pilipinas na tumutugon sa ganitong uri ng karahasan. Kaya pinag-aaralan kung kailangan ng magkaroon ng hiwalay na legal framework upang habulin hindi lamang ang mismong salarin kundi maging ang mga nasa likod ng online recruitment at radicalization. May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandyan na batas, no, para parusahan yung mga tao sa likod nitong mga NDE na to. Ang kanilang tinutukoy ang Cybercrime Prevention Act, Republic Act 11930 o Anti-OSAIC Law at maging ang mga krimen sa ilalim ng Revised Penal Code tulad ng murder at attempted murder. Depende na lang sa mga ebidensyang makakalap.
Isa sa mga pinag-aaralan ng DOJ ay kung maaaring gamitin ang counter-terrorism mechanisms ng Anti-Terrorism Council o ATC sa pagtugon sa NVE. Yung NVE, kahit sabihin natin na di pa tayo sigurado kung tutuloy natin na terrorism yan, maaaring mag-escalate ang NVE into terrorism. Gayunman, payo ng DOJ, kailangan pa ring maging maingat sa paggamit ng mga mekanismong ito. Ayon sa kanila, kontrobersyal ang definisyon ng terorismo at hindi dapat agad lagyan ng tatak na terorista ang mga menor de edad na maaring biktima rin ng online radicalization. Kailangan pag-aralan ng mabuti ito at mag-ingat dahil alam naman natin kung gaano ka-controversial ang definition ng terrorism. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Halos madodoble ang nakasaad na net worth ni Senator Rodante Marcoleta kung isasama ang umano'y 75 million pesos na natanggap niya. Ito ang isa sa mga naging batayan ng Ombudsman sa pagpapaliwanag kung bakit naniniwala itong may sapat na basehan ang kasong plunder na isinampa laban sa senador. Nagbabalik si Mari Ocampo. Ito, and for us naman, Isa sa mga binigyang diin ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ay ang epekto ng umano'y 75 million pesos na natanggap ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Clavano, kung idaragdag ang naturang halaga sa nakasaad sa SALN ng senador, halos madodoble ang kanyang naitalang net worth. So to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALN. Yun lang. So if there is any defense, I think that is a matter of defense that should be given to the courts to decide that. Dahil dito, sinabi ng Office of the Ombudsman na ang ganong kalaking halaga ay inaasahang dapat na ideklara sa opisyal na financial disclosures ng isang opisyal ng pamahalaan. Nanindigan din mismo si Ombudsman Boying Rimulya sa gumugulong na investigasyon pagdating sa senador. It's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman. Nothing has changed. We will file. Samantala, nananawagan ng Office of the Ombudsman sa abogado ng 18 ex-bodyguards na si Attorney Baligod. In fairness, nagko-cooperate sila. Yun nga lang, pag pirmahan na, hindi na nila pinipirma hanggat hindi pa ma-review ng abogado daw nila. Depensa raw ng mga ex-bodyguard, kailangan munang dumaan ito sa kanilang abogado. Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligod, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. We would just like to urge sana the affiants to just come over. Ayon sa Ombudsman, nais na lang nilang magkaroon ng progress ang kanilang investigasyon pagdating sa anomalous flood infrastructures. Sa susunod na linggo ang panibagong deadline na inilatag ng Ombudsman para sa mga naturang affidavit matapos ang 2 umanong delay mula sa kanilang kampo. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Ikinagulat ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang posibilidad na maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, kaugnay ng posibleng pagsasampa ng kaso ng maanumalyang flood control projects. Sa pagkakataong ito, makakausap natin ang tagapagsalita ni Leyte Congressman Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Fajardo. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng inyong manonood. Yun na nga po, tinanggap na ng Office of the Ombudsman si former DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang state witness sa issue ng flood control. Gaano po ba ang kalaking banta ito sa inyong kampo? Well, number one po, kami po ay nagtataka kung bakit at this late stage, mga almost 1 year,
na nagsimula itong investigation sa flood control ay bigla na lang naging state witness itong si former Secretary Bonoan po. Hindi po namin inaasahan ito dahil nga po ang dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po nagkaroon ng kahit anong klaseng ugnayan dito, no, kay Secretary Bonoan with respect to the flood control projects, no, especially doon sa allegation na may anomalya. Wala po silang direktang ugnayan, personal na ugnayan, or even indirect na ugnayan. Kaya ito po ay nakakabagabag at sa amin ay hindi nararapat po at this time. Yun nga sinasabi nyo nga na walang koneksyon, never na ituro ni former Secretary Bonoan itong si former Speaker Romualdez. Pero ngayong state witness na siya, kayo ba ay nababahala na baka magbago ang kanyang mga testimonya? Isa pong posibilidad yan. Kasi lalo na po na siya po ay nasa sentro nitong usapin na ito. Imagine, sa mga admissions on record po, no, pinapabalik sa kanya ang halos 1 billion or sa mahigit 1 billion na ang sinasabi ito ay nakulimbat by virtue of his office when he was Secretary of the Department of Public Works and Highways, no. So kung siya ganun kalaking amount, no, ganun kalaking pera ang supposedly nakuha niya dito sa flood control anomalies, paano po ang kanyang objectivity? Hindi po ba pumapasok ang parang interest of self-preservation, no? Hindi natin siya masisisi. Siyempre, si Secretary Bonoan ay more than 80 years old na po, no? Ang karamihan sa atin at this time, we want to spend them with the remaining lives, the remaining years of our lives with our loved ones, no? Pero sa ganitong environment na siya ay nasa hospital arrest, may possibility na actual detention, no? Kung gumaling siya sa kanyang mga karamdaman or matapos yung mga tests on his health, medyo doon po, medyo nakakaduda po itong mga developments sa ngayon. O ano po bang mangyayari kapag ginawang state witness ang isang itinuturong sangkot? Katulad nitong tinuturing nga dapat sanang big fish itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Well, alam po natin yun, no? As a matter of law po, ang isang state witness ay mati-discharge, no? Siya ay mapapawalang sala in that sense dahil siya ay pakakawalan, no? In exchange for his testimony. Kaya nga po kami ay nababala dahil hindi lamang si Secretary Bonoan ang in effect state witness ngayon. Lahat na mga involved na directly, ang undersecretary niya, ang mga district engineer, assistant district engineer na ngayon ay nagtetestigo na po sa Sandigan Bayan. Lahat po sila ay state witness na. Parang wala na pong matitira sa DPWH na siyang sentro nitong sindikato na magiging or mapanagot sa kanilang kasalanan sa bayan. Yun po ang malungkot na pangitain na nakikita namin. At marami rin pong progresibong grupo sang-ayon sa inyo na kung pwede raw bawiin yung pagiging state witness ni former Secretary Bonoan. May paraan pa ba para mabawi ito? Hindi po natin alam po, no? Kasi ako personally, wala rin po akong kaalaman kung saang punto na po sila, no? Sa prosecution, kung ito ba ay nagkaroon na ng sinasabing sinumpaang salaysay, kung saan inilahad niya, kung ano allegedly yung nalalaman niya against Speaker Martin Romualdez, kung sino man papangalanan niya. Wala pa po tayong kaalaman kung yan ay nagpirmahan na, no? Pero sakaling nagkapirmahan na po, makikita naman po yan ng Sandigan Bayan o ng korte, no? Kung hindi katanggap-tanggap na state witness, ang isang taong hindi nakakomply sa requisites. For example, hindi siya list guilty, no? Kung accessory lang siya sa krimen, ibig sabihin ay utusan lang siya or meron lang siya doon, posible siguro kung may personal knowledge siya. Pero itong ikaw ang sentro, ikaw ang principal participant sa anomalya. Kasi ikaw ang ikaw ang secretary, ang lahat ng mga tao sa ilalim mo ay under your direction and control. Right? Ang unang statement ni Secretary Bonoan nung una ay parang wala siyang alam. At sa level niya ay hindi nakakarating sa kanya. But as it turns out, ang evidence ng sarili ng mismong tao, ang kanyang testimonya is siya ay nakinabang personal dito sa mga transaksyon. So ito po ay iniiwasan natin sana makita ng Sandigan Bayan na hindi ito katanggap-tanggap. Kung sakaling ang Office of the Ombudsman ay magpumilit
ni-admit siya as a state witness. Bukod dito, gagamitin rin umano ng ombudsman sa investigasyon ang mga pahayag ng 18 ex-bodyguards. Ano po ang masasabi niyo rito? Ayan po, isa po pong punto yan na kinagugulat namin kasi alam naman ng lahat po na ang mga testimonya nito mga Marines ay palit-palit, paulit-ulit pero nadadagdagan, nag-expand at never po silang nagbigay ng pahayag sa tunay na may kapangyarihan ni admit ang kanilang testimonya. So yan, kanina narinig natin, a representative from the Ombudsman is saying na hindi pa po pumipirma itong mga Marines kasi gusto pa nilang ma-verify sa kanilang abogado. Ang sinasabi po namin dyan, paano natin mapagkatiwalaan yung mga ganyang atras abante, urong sulong na testimonya, hindi po ba? Kung sa amin pong karanasan, ang pag-submit po ng mga salaysay dyan sa Ombudsman ay kailangan firmado na po, tapos na po. Kasi yan po lahat ay dapat representasyon na kanilang nilalaman ng personal. Kung yan po ay pabago-bago, yan po ay urong-sulong, we doubt very much po kung reliable po yan yung mga ganyang klaseng testimony. At panghuling tanong, giit po ng ombudsman nga at paulit-ulit nilang sinasabi na si former speaker raw ang mastermind dahil sa impluensya na noon bilang House Speaker. Kung walang kinalaman si dating Speaker Romualdez, sino po kaya sa tingin ninyo ang totoong dapat managot? Ayan po, pinapaliwanag po namin na si Speaker Romualdez po, Speaker, napakalayo po niya sa proseso. Hindi po ba? Ang pag-propose ng budget, ang pagdulog nito sa National Expenditure Program, ang pag-bid, ang pag-imbitar sa mga kontraktor, ang pag-award sa kontraktor, and finally, ang pag-release ng pera, upon certification na kumpleto na po ito, ay lahat po yan sa Executive Department, lalong-lalo na kay Secretary Bonoan at sa kanyang mga tauhan. So napakalayo po ni Speaker sa ganitong sitwasyon. Wala pong aligasyon, wala man dokumento exactly kung saan specific project involved supposedly si Speaker Martin Romualdez. Sino po ang pinaka-guilty dito? Sana po, balikan nila. Lahat itong mga Marines, lahat itong mga supposed deliveries, ang reliance nila ay sa kanilang among si former Congressman Saldico. Hindi po ba dapat bumalik doon yung investigasyon? Maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Ade Fajardo. Maraming salamat, Nina, at magandang gabi po. Nag-alay ng banal na misa ang Clergy for Good Governance sa Diocese of Cubao bilang pakikisa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at private lawyers. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Hindi lamang usaping legal, kundi isang mahalagang sandali para harapin ng bansa ang katotohanan. Ito ang binigyan diin ni Monsignor Mel David ng Parañaque sa kanyang homily sa idinaos na misa ng Clergy for Good Governance sa Diocese of Cubao. Ayon kay David, matagal na raw uhaw ang sambayan ng Pilipino sa mga kasagutan sa malinaw na issue ng umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan, questionabling paghawak ng pambansang budget at mga programang kinakasangkapan sa pamumulitika. Hinikayat niya ang prosecution panel na iharap ang ebidensya ng may tapang, malinaw na layunin at katapatan sa katotohanan. Na kayo ang mga itinalaga sa prosecution of this impeachment trial of the Vice President will be the voice of God addressing the Filipino people to rise up and walk through your courageous and truthful presentation of evidences that will finally bring darkness at the back of our human history and bring light to the life of the Filipino people. Tungkulin aniya ng mga taga-usig na salain ang maraming tubig upang luminaw at palitawin ang katotohanan sa mata ng sambayan ng Pilipino. Aniya, hindi lamang dapat magmula ang lakas sa kapangyarihan, bagkus lakas mula sa Diyos at sa konsensya. Sa gitna din ng misa, inamin ni House Lead Prosecutor Attorney Jervy Luistro na hindi biro ang papel ng prosecution panel sa harap ng matinding opinyon at patikos ng publiko. Gayunman, isaanyang dangal ang pangunahan ang mekanismo ng pananagutan na itinatadhana
ng konstitusyon at ipagtanggol ang interes ng sambayanang Pilipino. Humiling din siya ng panalangin, hindi lamang para sa prosecution team, kundi maging sa defense team at sa mga tatayong senator judges. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat, it is because we believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Mula sa panalangin hanggang sa paglilitis, umaasa ang mga nagsagawa ng misa na ang magiging batayan ng desisyon ng mga senator judges ay ebidensya at katotohanan. Dahil ilang araw na lamang ang natitira, sisimula na ang pinakamahalagang prosesong konstitusyonal sa bansa. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Hirit na mga mambabatas, amyendahan na ang Oil Deregulation Law at magtayo ng sariling oil reserve ang Pilipinas. Ito'y para masolusyonan ang tila roller coaster na presyo ng petrolyo dahil sa mga sigalot sa labas ng bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Bilang bagong upong chairman ng Senate Committee on Energy, agad na binigyang diin ni Senator Erwin Tulfo ang problema sa pabago-bagong presyo ng langis sa bansa. Pangunahing sinilip sa pagdinig ang pagrepaso sa Republic Act 8479 o ang Oil Deregulation Law. Okay, kasi po ito hindi alam ng mga kababayan natin na clearly pag yung isang grupo, isang kumpanya nagho-hoard na ng mga petrolyo para makontrol niya, wala tayo magawa. Kailangan pa natin idaan sa korte. I mean, you do not have the authority. Anong klaseng batas itong Oil Deregulation Law? Yes, sir. Ayon kay Tulfo, hindi makatwiran ang mabilisang pagtataas presyo ng mga lokal na kumpanya at mabagal naman na pagbaba nito sa tuwing bababa ang presyo sa world market. Inamin naman ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na sa ilalim ng kasalukuyang batas, walang kapangyarihan ng pamahalaan na limitahan ang kita ng mga oil company o bastan lamang kumpiskahin ang mga hinuhoard na produkto maliban na lang kung maidineklarang energy emergency. Dahil dito, isinusulong ng DOE ang mga sumusunod na amyenda. Ang mandatory unbundled cost reporting o paghimay sa totoong gastos ng mga kumpanya, malinaw na definisyon sa krimen ng hoarding para sa mga negosyante at mamimili, at multang 250,000 pesos sa mga lalabag sa minimum inventory requirements. Bukod sa pag-amyenda ng batas, pinapamadali na rin ng komite ang pagtatayo ng National and Strategic Oil Reserves para masiguro ang supply ng bansa sa kabila ng pandaigdigang krisis. Nagpahayag na ng interes ang United Arab Emirates na pondohan at itayo ng libre ang mga pasilidad basta't magbibigay ang Pilipinas ng lupa. Nakikipag-ugnayan na rin ang Japan sa DOE para gawin ng isang malawakang Asian Regional Hub para sa ligtas na pag-iimbak ng langis sa labas ng Strait of Hormuz. If you have a strategic reserve, you can use the Philippines as a oil hub. Which means oil companies that are sources, pwede sila mag-store dito sa Philippines and they can sell it to other countries. More or less, Mr. Chair, if we're talking only about 1 million barrels, no, we can scale it up over time naman. Mga 1 year siguro, Mr. Chair. Kinumpirma ni Garin na posibleng matapos ang nasabing reserba bago pa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa ibang balita, ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country. Ito ay matapos ang halos 4 na dekadang bilang lower middle income country ng bansa mula noong 1987. Ayon sa Pangulo, patunay ito ng epektibo ang economic policies na ipinatutupad ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 4 na taon. Nakatulungan niya ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, matatag na halaga ng piso at mga pangmatagalang reforma na binuo ng administrasyon. Dagdag ng Pangulo, patunay din ito ng pag-unlad at katatagan ng sambayanang Pilipino. Tiniyak niya na ipagpapatuloy ng pamahalaan ng mga hakbang upang mararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng pag-unlad ng bansa. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang kaligtasan ng lahat habang nagpapatuloy ang kilos protesta ng INC sa Maynila. Ito'y sa gitna ng pagsisimula ng kanyang 4-day official visit sa Canada. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Dumating na sa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon ng Pilipinas para sa kanyang official visit. Kabilang sa mga sumalubong sa kanya ay sina Philippine Ambassador to Canada, Jose Victor Chan Gonzaga, Consul General Gina Hamoralin at Defense Attaché to Washington, Brigadier General Ray Anthony Derillo. Binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada bilang matagal nang magkaibigan at magkatuwang na bansa sa pagharap sa mga pandaigdigang hamon. Ang mahalaga ay ating maipaabot sa ang ating mga prioridad ng ating pamahalaan at na hindi masayang ang pagkakataon na palawigin ang pagkakaibigan para sa mas masiglang komersyo, kooperasyon at pagtulungan. Kabilang sa mga pangunahing tatalakayin sa pagbisita ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, depensa at maritime cooperation, pagpapatibay ng people-to-people ties at pagpapaunlad ng mga airlinks sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Pinuri ni Ambassador Gonzaga ang mga OFWs dahil sa ipinapakita lamang nila ang pagiging matatag ng isang Pilipino. Many of our kababayans here in Canada continue to feel deeply for the interest and for the welfare of Filipinos, not just for family members back home, but for the country in general. And I see that in all of my engagements with the Filipino community. Samantala, habang nasa Canada ang Pangulo, itinalaga niya sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francisco Tolentino bilang mga mamamahala sa ehekutibo. Sa pagpapatuloy ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, nagpasalamat ang Pangulo na pinanatili itong mapayapa. Una nang sinabi ng palasyo na walang mabigat na banta sa Malacanang ng pagkilos, pero hindi isinasantabi ang mga anumang posibilidad na maaaring mangyari. Bago lumipad patungong Canada, malinaw ang bilin ng Pangulo sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng bansa. Habang wala siya, una nang nilinaw ng palasyo ng paghihigpit ng seguridad dito sa Malacanang compound ay hindi lamang para sa kapakanan at seguridad ng lahat ng mga nagtatrabaho sa Malacanang, kundi para rin sa mga taong naninirahan dito. Mula sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Binabantayan ng Pag-asa ang tropical storm na may international name na Bavi na nasa mahigit 3,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Posible umanong lumakas ito bilang super typhoon at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo at tatawagin itong Bagyong Inday. Ayon sa Pag-asa, maaaring palakasin ng bagyo ang habagat sa susunod na linggo. Sa ipinakikitang forecast model ngayon, hindi pa ito inaasahang magla-landfall sa bansa. Nauna rito, lumabas na ng par kagabi ang Bagyong Henry. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corbus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.